Nais namang ilapit ni Ginang Yolanda Barit ng Calamba City, Laguna ang mister nitong OFW mula sa bansang Qatif, Kingdom of Saudi Arabia. Sir, ang daming from Saudi Arabia, no? Mukhang may problema tayo doon, ma'am. Yes, puro taga-Saudi po eh. So, meron daw pong iniindang sakit at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. So, para po sa detalye, nasa kabilang linya po ang kanyang may bahay. Ma'am Yolanda Barit po, from Calamba City, Laguna. Ma'am Yolanda. Good afternoon po. Yes po, magandang tanghali po. Opo. Sige, ma'am. Ano na po, yung asawa ko po, namatay na po siya doon. Noong May 30. Condolence po. Namatay na. Nung una ko pong hinihiling na mapauwi, buhay pa po siya. Pero noong May 30, wala na po siya. So May 30. Naku, nakikiramay po kami ha. Nakikiramay po kami, Opo, alam ma'am. namin kasi may karamdaman pa. Pero opo, nakikiramay po kami, ma'am, sa ano po. Sige po, ma'am, pakituloy po ang kwento para po marinig po ni ASEC kung ano po ang kailangan maitulong. Ano po kasi, parang pinabayaan po siya nung amo niya na hindi po siya pinapa-ospital. Hindi po nilalagyan ng, di ba po mayroon po silang card na para lalagyan po ng amo niya ng pera para mapa-doktor. Hindi po nilalagyan ng amo niya yung insurance, hindi po niya nilalagyan. Kaya po yung sweldo po ng asawa ko yun ang pinanggagamot niya. Sabi ko wag na siya magpadala para may pagpagamot siya sa sarili niya kasi nga po hindi siya inaano ng amo niya. Kaya po humingi po ako ng tulong sa OWA. Kaya po natulungan po siya, natawagan po yung amo niya na yung asawa ko tulungan na maipagamot. Yun po, nung natawagan po ng OWA, yun po, nilagyan po yung insurance niya ng laman, saka lang po siya nadala sa ospital. Saka lang po siya in-admit. Kaso malala na nung natulungan nila. Kumalat na po yung sakit niya. Opo, ma'am, nararamdaman po namin nararamdaman niyo rin po ngayon, at nakikiramay po kami. Sir, naintindihan natin po, masakit po ito para kay ma'am ang ikwento pa. Pero, ma'am, dito po, ma'am, si ASEC, ma'am, para po sagutin po yung inyong inilapit sa amin. Sir Attorney Francis. Gusto ko lang po sana makauwi na po siya kasi hindi pa yung kanyang bangay po. Opo. Okay. Nandun pa, May 20, May 30 matagal pa. na po yun. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung agency po ng inyong mister regarding po sa nangyari sa kanya? Ano po ang feedback sa Kasi inyo? po wala na daw, nung nabubuhay pa po siya, wala na daw po yung agency, patay na daw po, kaya wala na po siyang masabi kung saan po ang agency niya. So hindi nila nalaman. Ma'am, natutulungan po tayo ng DMW. Nandiyan naman Sige, sir. Attorney Francis de Guzman, ang Assistant Secretary ng Department of Migrant Worker. Attorney Francis, ano pong may tulong natin kay Madam? Ilang beses na po siyang bumabalik dun sa amo niya. Same na employer po? Opo, same lang po. Okay. Sige ma'am, tama naman po hindi ito nakatag na sa agency kasi mukhang balik manggagawa na po ang inyong husband. Ano po ang inilapit natin sa OWA noong bago siya mawala? Ano pong inano natin? Na maipagamot po siya tapos na makakauwi na rin po siya kung naipagamot na po siya. Kaso hindi na nga po kinaya ng asawa ko. Sige, ma'am, ganito po para po hindi tayo mag-reconstruct o mag-ulit noong buong proseso. Ma'am, may contact pa po kayo sa case handler ninyo sa OWA? Yung nagawak po? Ngayon po kasi ang humahawak na po sa amin yung polo po, si Ma'am Leti Mapalo po sa polo. Sa Saudi po, dyan po sa Saudi. Aling pong polo, ma'am? Jeddah, Al-Khobar, Riyadh? Sa Saudi ho, Saudi. Jeddah, Al-Khobar, Riyadh po. Alin po doon? Al-Khobar po. Al-Khobar. Sige ma'am, ganito. Off-air ma'am, mahihingin lang po namin yung kahit na huling conversation ninyo, yung contact, yung mga ganun ma'am, para po nang sa ganun, diretso na po kayo makapag-ugnayan dun sa huli na kausap.
para po mapabilis natin yung pag-uwi po noong inyong husband. Ano po ang sabi ba ni Ma'am Letty na huli sa inyo? Kasi po, ang sabi po sa akin, nakakausap ko naman po yung HR ng sa company po ng asawa ko. Ang sabi po nung Murad, yun sa HR po sa company ng asawa ko, okay na daw po lahat yung mga documents. Ang nag-aano lang daw po, ang nadidelay lang daw po sa embassy ng Riyadh. Yun daw po ang sabi. Pero sabi po ni Ma'am Letty, kasi naaano daw po naman nila yung mga inayin ko. Sabi po ni Ma'am Letty, wala pa daw po sa kanya yung yung parang hindi pa po siya kumpleto yung mga documents ng company. Pero ang sabi po ng company sa akin, okay na daw po, embassy lang daw po ang nag-delay. Pero sabi po ni Ma'am Letty, para hindi na po kayo problema, kunin lang po namin yung huling huling mga detalye na sinasabi namin para na sa ganun po mapabilis po yung pag-uwi ng asawa ninyo at kahit naman po paano makasama po ninyo kahit doon sa kahit na ilang araw lang may hatid ninyo ng maayos yung asawa ninyo. At tutulong po ang DMW sa ang OWA, hindi lang po doon sa pag-uwi, pati po doon sa kung ano man po yung mga kakailanganin. At tingnan po natin kung ano pa yung mga benefits kasi bilang OWA member po, may mga benepisyo din po na matatanggap din naman yung asawa ninyo saka kayo po bilang pamilya. At meron din po namang mga tulong na ipagkakaloob ang DMW para dito. So ma'am, tatagan nyo lang po. Bigyan niyo po kami ng kaunting panahon lang para nang sa ganun po maiuwi natin at makasama po ninyong muli yung husband ninyo kahit na ilang mga sandali lang. Ano po? Salamat po. Sige po. Ayan, gusto ko yung sinabi ni Asek na tatagan pa ni Ma'am ang kanyang loob. Opo. Ma'am, dahil si Asek po ang nagsabi niyan, Ma'am, maniwala po kayo, Ma'am. Action agad po yan si Asek Francis po, Ma'am. Kaya tatagan niyo pa po. Okay po. So, Ma'am, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala po sa aming programa. So, wag po kayo mag-aalala, Ma'am, kasi mismong stock po namin ang susundo po kapag naiuwi na po ang bangkay ng inyong mister dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Apo, at ihahatid po namin sa inyo. Apo, sa tulong po yan ng DMW, Ma'am.